May mga higanteng nahihimlay sa Maynila. Sa gilid ng mga sidewalk. Dinadaan-daanan lang. Sa lalim ng pagkakahimbing, hindi na muling bumangon ang mga ito. At ngayoy, malalaking tipak ng bakal at semento na lamang. Pero sa isang sulok ng Maynila, may isang pintor na patuloy ang pagguhit para gisingin ang mga higante. Sa bawat hagod ng kanyang lapis at pasada ng pintura, nagpapatuloy ang isang tradisyon na unti-unti nang nabubura. Ito ang espasyo ni William sa Santa Cruz, Maynila. Halos kasya lamang ang kanyang bangko, ilang lata ng pintura, paleta, at mga brush. Sa isang panig ng pasilyo, nakasandalang mahabang tarpaulin na pininturahan ng puti. Para ito sa isang movie poster o yung tinatawag na marquee na gagawin ng pintor. Magandang araw. Ay, magandang araw po. Atom po. William. William, magsisimula ka pa lang? Ito po yung gagawin ko po sa sa Times po kinakabit ito eh. Ito yung pipinta mo. Yun po ang ilalabas nila ngayong linggong to. Bukas po ang showing. Mula dito sa poster, lilipat mo yung Guhit dito. mga guhit dito, tapos yun yung gagayahin mo. Ito ba pipintahan mo rin ito? Meron din po. Anong pelikula naman ito? Ito po yun. Kasi yung mga pelikula nila ngayon, walang mga taong dati kung ano kasi binibigay ng layout, yan, wala rin walang yung kadouble niya. The Crossbreed. So itong una, Wrecker. Breaker. May umaapoy na truck. No. Ano kaya kwento nito? Susunog yung truck. Parang horror no? Horror na action eh. Kasi ito, parang horror din. Horror. Ito horror. O, ano na mangyayari? Skits. Skits na. Si-sketch mo na. Ang pag-sketch mo, pintura na agad. Wala na. Ito yung poster, tapos kita niyo naman. Pamukha para sa akin Mga ilang oras mo tinapos to? 2 oras? 2 hours po yata. Mga gano'n. Hindi ba napagod? Medyo, okay lang po. Medyo, sanay na rin sa paggawa eh. Kaya hindi man. Okay lang. Oo. Binabalot ng katahimikan ang pagawaan ni William. Dati, tabi-tabi raw sila ng ibang mga pintor habang gumagawa ng naglalakihang mga marquee. Pero ngayon, Ako na lang po yung natitira. nag-iisa ka na lang. Nag-iisa na lang.
Para kang sa biology, para kang endangered species. Mag-isa ka na lang na gumagawa. Oo, Anong pakiramdam mo sa ganun? medyo nalulungkot din po kasi nawala yung ganitong trabaho na hand paint. Mga ano na ngayon eh. Digital na kasi ngayon eh. Tarpaulin na, karamihan, tarpaulin. Yun po ang pumalit sa hand paint. Eh, hindi ka naman akalain na lalabas yung mga bagong technology na yung machine. Isang gano na lang, machine, sandali lang, di ba? Yung piniprint yung mga billboard. Dating katiwala ang tatay ni William sa paggawaan ng mga hand-painted poster. Kasama ang ibang pintor at kanilang mga pamilya, stay-in sila sa mas malaking espasyo ng kanilang lumang workshop. Dahil lumaki sa piling ng mga magagaling na pintor, natuto na rin siyang magpinta. Disiotso siya nung unang sumabak sa paggawa ng marquee. At dahil malaki ang kita at walang puknatang dating ng mga proyekto, hindi na siya nagkolehiyo. Ginawa na niyang hanap buhay ang pagpipinta. Nami-miss mo ba? Yung ganung panahon? Nami-miss. Kasi dati, masaya parang nakikita ko dati. Ang saya ng mga pintor dun eh. Doon lalo sa kabilang shop namin, dami. Biruan, gano'n. Tsaka nakikita mo yung mga ginagawa. Mga ganda. Mga ano, professional yung mga gumawa, mga pintor. Tsaka pagandahan dati. Yung pintor o pagalingan sila. Yung pinakamagaling na pintor, mga sa Sansini, yung maselan yung ano, Yung kliyente? Oo, yung kliyente. Minsan may ginagawa na hindi ganong kamukha yung artista. Oo. Tapos tumatawag, ba't ganito si ano? Mukhang ano, hindi naman kamukha to, gano'n. Yung May mga artista ba na nagreklamo? Meron po, yung producer, tumatawag doon sa boss namin. Oh, ba't ganito yung gawa ng pintor mo? Hindi ganong kamukha si ano. Tapos, gano'n. Artista nga. Oo, artista. Bandang gabi, natapos din ang ginagawang poster ni William. Handa na ito para dalhin sa sinihan ng kanilang huling kliyente. Bakit kaya yung times hanggang ngayon, ito pa rin ang hinihingi? Para ano, yung pakikisama na lang, gano'n. Kaya hindi pa rin mabitawan namin yung gano'n. Oo. Sa tagal ng pinagsamahan na rin, di ba? Oo. Tsaka may mga nanonood pa rin kasi. Kung wala nang manonood doon, siyempre wala na rin kita. Baka magsarado na rin. Sa paligid ng Maynila, makikita pa rin ang mga lumang sinihan na pawang nagsara na. Buhay na buhay ang mga kalyeng ito dati at laging mahaba ang pila para manood ng paboritong mga palabas. Pero dahil na rin daw sa mga pagbabago sa lungsod at industriya ng pelikula, unti-unting nagsara ang mga ito. 1970s, nag-ano yung Scala at saka yung Pearl. Sinamahan akong mag-ikot ni Benji Sagmit. Pero isa lang ang may-ari niyan, tsaka yung forum doon. Siya ang may-ari ng dating pinakamalaking gawaan ng mga hand-painted movie poster sa buong Pilipinas. Ito po yung mga sinihan na wala sa loob ng mall. Wala. So, bali, stand-alone cinema. Dati wala naman mga malls eh, di ba? Oo.
Ito lang ngayon talagang cinema. Nakikita ko pa nga itong design ng mga Design. pader, no? O pati yung signboard nila Scala eh. Oh. Andun pa rin, di namin Andun pa rin. tinanggal. Ano na nangyari sa mga ganitong klaseng sinihan? Wala, nagsarado na eh. Sarado sila. Kaya pinapaupahan na lang nila. Oo, tinan natin. Ito po yung dating nakapadlock na ngayon. Oo, gate. Dating gate yan. Sayang Yun nga. Pero ang titibay niyan, yung mga pader, talagang matibay na matibay eh. Bakit po nagsimulang bumaba yung business ng ganitong klaseng mga sinihan sa pagkakaalam nyo? Pagkakaalam ko, kasi dumami na yung mga nagpapatayo ng mall, SN. Siyempre, ay mga tao parang gusto na rin doon kasi bago eh. 'Di ba? Kung lalo na kung yung mga may kaya, may parking dito, wala kasi parking. Kunyari manonood kayo, manonood kayo ng pamilya mo, saan ka pa park diyan? Makikipag-agawan ka pa. Ang ano ba pa ron, talo mo ron, baka mananakawan ka pa. Tapos sa mall may mga kainan. May kainan, Pasyalan. pasyalan, ikot-ikot. Yan. Pero nung wala yun, dito talaga pinagtsatsagaan ng tao. Kasi dikit-dikit yan eh. Oh. Scala, Pearl, Forum, Galaxy, Dynasty, Capri. Dikit-dikit sila. Ang dating tampulan ng aliwan at buhay lungsod. Sira-sira at abandonado na. Mga higanting gusali na ngayoy natutulog. So ito, saan po tayo papunta ngayon? Sa Pearl Theater, Kung lugar na ito, inuupahan niyo po ba ito? Ano po siya, parang tindahan? Anong nandito sa loob? Ano makikita? Bali yun nga po yung sinihan dati, ginawa na po kwarto-kwarto. Wala, Pinupahan na rin po ng ibang tenant. wala na bang palatandaan ng dating sinihan? Wala. Pero meron pa rin po. Pwede ba makita? Teka. nabili na raw na yung stick. Ang loob ng isang lumang sinihan sa Maynila naging paupahan na. Halos wala ng palatandaan ng dakila nitong nakaraan. Bali, ito yung dating upuan. Mga upuan ito dati. Yes po, ito po yung dating upuan. Binigyan na siya ng parang mga plywood para Yes po. pagkatiyatian. Opo. Okay. Parang nakakita ko na nga yung teatro. Ito parang balkonahe ito. Ito na po yung balkonahe. Hindi naman po naalis kasi bato nga. Oo. Ito po ito, champurado? Tapos po na ano, perso. Sos na lang. Akala ko champurado. Ayan po, bali hanggang taas po ginawa na rin pong paupahan. Pero yan pa rin po yung Struktura. dati. Yan po yung struktura po. Hindi po nagalaw. Ginawa lang din kwarto-kwarto. Gusto niyo po sa taas po? Sige, oo, pwede ba? Nandun po yung hagdanan sa unas. Ito yung lumang hagdanan, ano? Opo, ito po. Nakikita Ito pa ko rin yung po. design. Parang halatang luma eh. Hindi na pinalitan. Pati ito. Ano ito? Ito pa rin po yun. Yung mga pader. Opo, yung mga kadet. O, ito ah. Ayan po. Mas medyo malawak-lawak. Ayan po. Ayun. Mukha na talaga siyang teatro. Yes po. Mukha siya sinihan. Ito yung Galaxy, yun naman ang Dynasty. Kaya dikit-dikit dito. Kaya, Tabi-tabi talaga. oo. Inaabangan yung unang araw ng labas ng Oo, pelikula, tsaka no? ang pelikula no, standing, punong-puno na, may nakatayo pa. Pwede pa noon yun. May kwento pa dati kapag pelikula raw ni FPJ, parang... Pagka namatay siya, babarilin yung screen. Totoo ba yun? Totoo yan. Oo. Sa Mindanao.
Gano'n ba tayo? Galit na galit, Galit ano? na galit sila. Tsaka yung rivalry ng mga artista, Talaga, hindi rin, ano? oo, tindi nun. Yan sila, Vilma Santos, Nora Honor, Snooki, Maricel. Eh, May kanya-kanya pa silang mga titulo eh. Oo. Di ba? Binibinyagan sila ng kanya-kanyang titulo. Pati ba yung mga fans doon pag nagkakasalubong dito sa Away. away? Talaga? Anong naisip nyo ngayon, Sir Benji, pag nadadaan kayo sa ganitong mga lugar? Siyempre kahit na paano, nalulungkot ako. Dati kong pinapasyalan weekly eh. Oo. Tapos nawala yun, parang hinahanap-hanap mo. Oo. Yan. Pero ganun talaga. Talagang gano'n, Mga nagbabago. pagbabago. Ito po ang Times. Time setter. So kung dati po, ilan ang mga sinihan na kliyente ninyo? 86. Ngayon, Yan na lang, natitira. ito na lang natitira. Oo. Kumukuha pa sila ng mga marquee sa inyo. Oo, kasi yan na lang ang ano nila eh, na pinapagawa na ganyan para mas mura. Mas mura ba yan kaysa sa tarpaulin na Oo, piniprint? mas mura. Mas Talaga? mura yan. Magkano po ba usually yung ganyang kalaki na tarpaulin? Kasi lahat na yan, lahat na yan, 2,000 lang lahat yan. Pati yung sa loob. Ito po, 2,000 lang. Oh, pati yung sa loob. Pero sa tarpaulin, mahal yan. Ah. Mahal yan. Tanda po natin. Ito yung kanilang ticket booth. Ang presyo ng isang ticket ay mura pa. 80 pesos, 80 pesos sa lang. balcony, 75 sa orchestra. Para sa mga kabataan dyan, dati kasi meron pang balcony tsaka orchestra eh. Oo. Ngayon, isa na lang eh. So yung balcony, yung nasa taas, medyo mas mahal ng konti. Oo. Yung ganitong mga sinihan po, ano yung mga pinapalabas usually? Double program, yung mga old pictures. Yun. Ito mga Hollywood pa ito. Luma na ba yan? Oo, luma na yun. Ah, Yung nakatago na lang sa mga bodega ng mga nakaraan. Yung pwede pa, yun na. kailan nagsimulang humina itong business dito sa ano, kayo? Kailan nyo napansin yung parang kasagsagan tapos unti-unting humihina? Yung mga 1979 to 1984, 85, malakas pa no? Hmm. Tapos bigla na lang na yung unang lumabas, DVD. Ah, yun ang una yung naging kalaban. Yun na naging kalaban. Pangalawa naging kalaban, yung cable. Ah, Pangatlo, siyempre may mga YouTube na. Yun na. ah, Kaya yung tao, parang pagka tinamad, doon na lang. Kaya yung mga pintor namin, buti yung iba, nakatapos yung mga anak nila. Pero yung sumusunod na yapak nung dating pintor namin, nawalan na ng pag-asa. hmm. Dahil nung marunong na sila, wala na sila ipipinta. Oo. Kaya si William na lang natira sa akin. Pagka nag-iisa ako, nalulungkot ako ron sa mga tao na dati namin, kung ano na nangyari. Sino po yung legend dyan? Si Generoso. Sa Navotas, mabagal ang paglipas ng oras para sa 74 anyos na si Tatay Hiner Navarro. 25 taon siyang nagtrabaho bilang pintor. Nung nag-umpisa ako nung una, kukunti lang, dumami ng dumami. Siyempre, maganda ang kitaan eh. Maraming naging pintor. Di ba nung araw, ang production, Sampaguita, LBN, at saka Premier, tatatlo lang halos na una. Nung magtagal na, dumami na production. Kaya dumami na nagtatrabaho. 3 piso ang sweldo.
Malaki na yon. Oo, nung araw pamasahe, gis lang eh. Ang kita sa pagpipinta ang nag-ahon kay Tatay Hiner mula kahirapan. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit 14 anyos pa lamang noon, naging apprentice siya sa kumpanya ng mga sagmit. Nung bata kasi ko, yung drawing ko, napupunta sa blackboard ng maestra. Dinidisplay ng maestra. O, gagayahin nyo anya si Generoso. Sabi nyo, maayos na drawing nung grade 1 ako noon. Kaya napansin ko, meron akong talento. Yung kapitbahay ko dito, nagsama sa akin sa advertising. Kaya lang, yung advertising sinabahan ko, billboard. Ang ginagawa, mga truck, mga object, bihira tao. Kasi hindi sa artista yon, mga billboard. Doon ako unang nag-practice, hindi ako natuto roon. Hanggang nalipat nga ako dyan sa sine. Kaya ako nag-apprentice, hindi ko kayang magbayad sa school ng tuition. Ang paborito ko naman sa artista ng bandang uli, si Dolphy, kasi makuha siya, kwela. Yun. Maski i-drawing mo si Dolphy kasi madali siyang i-drawing yung mukha niya sa lahat ng artista. Ngayon sa lahat ng artista namang mahirap i-drawing, si Vilma Santos, si Joseph, Fernando Po, Eddie Rodriguez, yan, hirap na hirap ako dyan. Dyan sa apat na yan, lalo si Vilma. Yung mata ni Vilma, hindi ko makuha-kuha. Kaya pagka yun ang gagawin, hindi ako mapasok. Kasi nahihirapan ako. Kaya ko kaya lang, ang tagal. Hindi ko makuha talaga yung mga mukha na yun. Hindi naman ako umalis eh. Yung trabaho nawawala. Hanggang sa tuluyang nawala, gawa nga nung nauso yung tarpaulin. Yung iba kong kasamahan, iba nagdesperado. Inom ng inom, hanggang sa namatay. Kasi nga wala nang pagkakitaan. Siyempre malungkot ka rin kasi mahabang panahon mong minahal yung trabaho mo eh. Nalulungkot ka kasi wala ka nang gagawin. Gusto mo man, wala. Kaya dito sa bahay, pag wala akong magawa, pinta ako ng pinta, drawing ako ng drawing. Tingnan natin, ang pagpinta ng mga marquee is very ephemeral. It's an ephemeral art and let's call it by its name. It was a commercial art. Akademiko at Ang nangyayari historiador dyan ay si hindi Professor mo Nick de Ocampo. pagkatapos mo- Bagamat mayaman daw ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, tila hindi ito pinapahalagahan ng marami. Ang mga kaugnay na industriya gaya ng paggawa ng hand-painted movie posters, lalo pang nabaon sa limot. Para sa akin, bilang isang historiador, makikita mo na ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino ay kasaysayan ng kabansaan ng Pilipinas. Kung paano ito mula sa isang imported na medium, dahil hindi naman tayo nag-imbento ng pelikula paano itong nagkaroon ng kanyang sariling tatak na Pilipino. So kasama na dito at gusto ko itong pinag-uusapan natin kasi hindi masyadong pag-uusapan nga yung itong mga pinapaskil natin dyan. Pero paano ba nalalaman ng Pilipino before the social media, before television, before the radio, paano ba nila nalalaman may palabas nga? At bakit nila dinudumog ang mga sinihang Life o Dalisay noon? Paano nalalaman ng tao niyan? Nalalaman ito dahil sa dambuhalang mga billboards, no? Hindi naman daw mapipigilan ang pag-usad ng panahon at teknolohiya. At totoong laging nagbabago ang mundo ng pelikula. Gayunpaman, mabuti ang lumilingon sa pinanggalingan. Ang handcrafted na yon spoke a lot exactly about the material condition ng ating buhay noon. Na ganun kapayak, ganun kadahop ang teknolohiya natin na pinipintura pa lang natin. Samantala ngayon, digitized na ang mga social promotions ng pelikula. Dapat mag-a-adapt din talaga tayo. Ngayon, gusto ba nating tingnan ang ating nakaraan o makikita natin ang ating kasaysayan? May ibabalik pa ba natin yun? That's pure nostalgia. Diba? That's really pure nostalgia. I mean, the past will really have to recede into the past, into the distance, and we really have to be prepared for what is ahead.
Ang sayang lang na many times I share with you yung sentiment mo na yung bale, wala tayong arkibo, wala tayong museum kung saan itago man lamang natin ang mga naipinta natin, no? Wala nang naitabing aktwal na mga hand-painted film marquees. At mabibilang na lamang sa daliri ang mga litratong nagpapatunay na minsan itong namayagpag. Ang nangyayari dyan ay hindi mo, pagkatapos mo mapintura yan, hindi mo nirorolyo anong tawag nito, yung katsa na yan at itatago mo sa museum. In fact, yan ang sakit ng loob ko talaga na bakit wala tayong nai-preserve doon sa handcrafted paintings na ito. Nanginaya lang, pero ganun ang proseso kasi doon. Pag natapos na, pupondohan na yun. Panibagong pelikula na. Kaya ganun po. Pwede na lang yung nagawa mo, pipicturean mo na lang. Tapos pagdating ng may mapapakita ka, yung ang gawa ko. Pero uso na ba nun yung mga picture? Wala pang cellphone kasi noon eh. Oo, kaya hindi ko rin nakakuha na eh. Ngayon si boss no, may makakuha sa mga location, yung mga gawa namin. Kasi pinipicturean sa mga location eh. Tapos yun ang pinakikita sa producer na display na yung mga in-order nilang pinagawa. Nangyari nun, yung picture na yung mula nung nagbagyo, nabaha, picture nabasa. Sayang. Nabasa, ang dami nga nun, tinapon nga na, kasi yung, di ba yung picture dati, pag basa, wala na bubura na. Hindi na raw iniisip ni William ang ganong mga bagay. May munting pagkakataon uli siyang gisingin ang mga higante ng Maynila. Bagong marquee ang ipipinta niya ngayon, pero horror ulit. Palit na uli ng pelikula sa Times. Hinubad nila William ang lumang marquee. At saka binihisa ng bago ang sinihan. Sa kanilang makitid na opisina sa Santa Cruz, isinandal ni William ang lumang marquee sa isang panig ng pasilyo. At sinimulan muli ang pagpipinta. Marahil, nalalapit na ang araw na gagawin niya ito sa huling pagkakataon. Nagsisisi ka pa? Hindi naman po. Hindi ko pinagsisisihan na napunta ako sa ganito. Kasi bihira lang po kasi yung taong marunong din magpinta, pag-drawing. Kaya yun ang naging trabaho po sa buhay, sa pagpipinta. Kung nga rin, may sa akin na, ang galing-galing mo mag-drawing, mahanga sa akin. Kaya proud po ako sa naging trabaho ko po. Sa ngayon, dahil may isang sinihan pang tumatangkilik, tuloy lang ang trabaho ni William. Pero pag natapos na ang palabas at tuluyan ng mamaalam ang mga higante ng Maynila, sana'y hindi naman mabura sa ating alaala ang mga pintor na bahagi na ng kasaysayan ng pelikula at bahagi na rin ng kwento nating mga Pilipino. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness.
Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.